sumapit, tayo ay mangagsiawit ng magagandang himig, dahil sa ayos ay pag-ibig. Nang si Kristo ay silang, may tatlong haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, Nang lumigaya ang ating bayan, tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasayanan. Tayo'y mangagsiawit habang ang mundo'y tahimik, ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Dinggin nyo ang buong bayan, pamasko ang awitan, laganap ang kasayahan, may galak ang daigdigan. Dukha man ang ating buhay, tayo'y dapat magdiwang, tayo ay magpasalamat sa taglay nating buhay. Sa araw ng Pasko, iwagin ang lumay, tayo ay magsayang walang humpay. Ihanda ang lahat na may sigla at liksi, darating ang araw ng Pasko kasi. Sa araw ng Pasko, iwagin ang lumay, tayo ay magsayang walang humpay. Ihanda ang lahat na may sigla at liksi, darating ang araw ng Pasko kasi. Dinggin nyo ang buong bayan, pamasko ang awitan, laganap ang kasayahan, may galak ang daigdigan. Dukha man ang ating buhay, tayo'y dapat magdiwang, tayo ay magpasalamat sa taglay nating buhay. May gayak ang lahat ng tahanan, masdan nyo at nagpapaligsahan, may ilaw at parang bawat bintana, nasadyang may iba at ibang kulay. ganda ang alas ng simbahan, ang lahat ay inaanyayahan, nang dahil sa paggawa sa sanggol na siyang maghahari ng panghabang panahon. Ang Pasko'y araw ng bigayan, Ang lahat ay nagmamahalan, tuwing Pasko ay lagi ng ganyan, may sigla, may galak ang bayan. May gayak ang lahat ng tahanan, masdan nyo at nagpapaligsahan, may ilaw at parol bawat bintana, nasadyang may iba at ibang kulay. may ganda ang agos ng simbahan, ang lahat ay inaanyayahan, Nang dahil sa paggalang sa sanggol na siyang maghahari ng panghabang panahon. Tumunog na po ang kampana. Hudyat na po ito ng ating ikawalong banggabi.
Ang lahat po ay inaanyayahan magsitayo. Brothers and sisters, tayo po ay mananalangin. Sama-sama po tayong magpasalamat sa Panginoon. Diyos amang makapangyarihan sa lahat ng magawa ng langit at lupa. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa buhay na pahiram mo sa bawat isa sa amin. Tunay nga po, napakabuti mo, Lord, sapagkat patuloy po kami, Panginoon, na binibigyan mo ng buhay. At salamat, Panginoon, dahil ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon, ang pinaka-the best na regalo. Regalo, Panginoon, na nagbigay sa amin ng kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan. Ama, salamat po dahil alam namin na parati kang nariyan at sinasamahan kami. Ama, dinadalangin ko po na sa gabing ito, napagkalooban mo po, Panginoon, ng knowledge and wisdom ang gagamitin mong tao. Natatayo ito, Lord, upang ihayag ang iyong banal na salita. Nawa, Panginoon, ang salitang ito na aming maririnig ay tumanim po sa aming mga puso at maisabuhay po namin, Panginoon. Panginoon, dinadalangin ko po ang mga kapatiran wala pa sa bahay-sambahan po ito. Nawa, Panginoon, ingatan mo sila at gabayan. At matiwasay sila, Panginoon, na makatungo, Panginoon, at maka-attend sa bahay-sambahan ito. Lord God, hinihiling ko rin po ng mga kakanta, tutugtog, Panginoon, sa iyo po galing ang kanilang galing. Lord God, salamat po sa lahat ng kaligtasang ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil naniniwala kami, Lord, na wala kaming hiilingin sa iyo ng di mo pagkakaloob. Naniniwala kami, Lord, na gagamitin mo po ang gabing ito para ipagkaloob, Panginoon, ang aming inihiling na pag-ibig at kaligayahan. Upang ang pag-ibig na ito, Panginoon, kaligayahan ay amin din, Panginoon, may pabahagi sa iba. Lord God, wala na po kami mahihiling sapagkat ipinagkaloob mo na sa amin ang aming hinihiling. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Merry Christmas po sa lahat. The stars are brightly shining. It is a night.
responsive reading. Ang ating itutugon, salamat Panginoon sa biyayang hindi napapatid. Ulitin po natin. Salamat Panginoon sa biyayang hindi napapatid. Sino ba ang maghihiwalay sa akin mula sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian ba? O kagipitan? O pag-uusig? O kagutuman? Kaubalan? O panganib? O tabak? Hindi. Sa lahat ng mga bagay na ito ay higit pa tayo kaysa sa mga mananagumpay sa pamamagitan niya na umibig sa atin. Tugon. Salamat Panginoon sa biyayang hindi napapatid. Sapagkat ako'y nakatitiyak na hindi ang kamatayan, ni ang buhay, ni mga anghel, ni mga pamunuan, ni mga kapangyarihan, ni mga bagay sa kasalukuyan, ni mga bagay na darating, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang anumang ibang nilalang ay makakayang ihiwalay tayo mula sa pag-ibig ng Diyos na na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Tugon. Salamat Panginoon sa biyayang hindi napapatid. Kayo ay taimtim na umiibig sa isa't isa na may pusong dalisay, ipinanganak na muli, hindi sa nasisirang binhi, kundi sa di nasisira sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi magpakailanman. Tugon. Salamat Panginoon sa biyayang hindi napapatid. Ang aking mga tupa ay nakikinig sa tinig ko at nakikilala ko sila at sila ay sumusunod sa akin. At ako ay nagbibigay sa kanila ng walang hanggang buhay at sila ay hindi kailanman mapapahamak. Ni maagaw sila ng sinumang tao mula sa aking kamay. Tugon. Salamat Panginoon sa biyayang hindi napapatid. Ang aking ama na nagbibigay sa kanila sa akin ay lalong dakila kaysa sa lahat. At walang taong makakayang agawin sila mula sa kamay ng aking ama. Ako at ang aking ama ay iisa. Tugon. Salamat Panginoon sa biyayang hindi napapatid. Lahat ng ibinibigay ng ama sa akin ay lalapit sa akin. At siya na lumalapit sa akin ay hindi ko kailanman itataboy. Tugon. Salamat Panginoon sa biyayang hindi napapatid. At ito ang kalooban ng ama na nagsugo sa akin, na sa lahat ng kaniyang naibigay sa akin ay hindi ko dapat maiwala ang sinuman, kundi dapat ibangon ito muli sa huling araw. Tugon. Salamat Panginoon sa biyayang hindi napapatid. At ito ang kalooban niya na nagsugo sa akin, na ang bawat isa na nakakakita sa anak at sumasampalataya sa kaniya, nawa ay magkaroon ng walang hanggang buhay at ibabangon ko siya sa huling araw. Tugon. Salamat Panginoon sa biyayang hindi napapatid. Sa isang pamanang di nasisira at di nadudungisan at iyong hindi kumukupas, inilaan sa langit para sa inyo na iniingatan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya sa kaligtasan, naghanda upang maihayag sa uling panahon. Tugon. Salamat Panginoon sa biyayang hindi napapatid. Nananalig sa mismong bagay na ito, na siya na nagsimula ng mabuting gawa sa inyo, ang lulubos nitong hanggang sa araw ni Hesus Kristo. Tugon. Salamat Panginoon sa biyayang hindi napapatid. Maaari na po tayong umupo.
Shalom Aleichem. Aleichem Shalom.
He is worthy. Come adore Him. Come adore Him. Come adore Him. He is worthy. Come adore Him. Come adore Him. Come adore Him. He is worthy. Come adore Him. Come adore Him. Come adore Him. He is worthy. Para po sa ating congregational reading, tayo po ay magsasalitang pagbasa. Mauuna ang mga babae at susunod ang mga lalaki. Mga babae. naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan. Mga lalaki. At nagtanong-tanong doon, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang bala at napalito kami upang sambahin siya. Mga babae. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Mga lalaki. Kaya tinipon niya ang lahat ng unang saserdote at mga eskriba sa Israel at ibinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Mga babae. Sa Bethlehem o ng Judea, tugon nila, ganito ang sinulat ng propeta. Mga lalaki. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo ilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayan Israel. Mga babae. Nang mapatid ito, hindi na pinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan pinitaw ang daan. Mga lalaki. At inalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanapin mabuti ang santo. Kapag inyong nagagpuan, ibalita agad niyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. Mga babae. At lumakad na ang mga palas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng rock. Lahat. Gayon na lamang ang lalak ng mga kartas na makita ang tala.
Magsitayo po ang lahat para sa ating scripture reading. Ang ating pong scripture reading ay hango sa aklat ng Isayas, Kabanata 9, talata 1 hanggang 7. Talata 1. Pero darating ang araw na mawawala rin ang kadiliman sa lupaing nasa kahirapan. Noong una, inalagay ng Panginoon sa kahiyan ang lupain ng Zebulun at Naphtali. Pero dumating ang araw na pararangalan niya ang mga lugar na ito na daanan patungo sa lawa at nasa kabila ng ilog ng Jordan. Ang mga lugar na ito'y sakop ng Galilea at tinitirhan ng mga hindi Hudyo. Nabubuhay sa kadiliman ang mga tao roon, ngunit makakakita sila ng matinding liwanag. Kahit nasa kadiliman sila at natatakot mamatay, maliliwanagan sila. Panginoon, bigyan niyo po sila ng malaking kagalakan at matutuwa sila sa presensya ninyo. Katulad ng mga taong natutuwa kapag panahon na ng anihan, o katulad din ng mga taong nagdiriwang sa paghati-hati nila ng mga nasamsam sa digmaan. Sapagkat palalayain ninyo sila sa mga umaapi sa kanila. Magiging katulad sila ng mga hayop na binali ninyo ang pamatok na kahoy na pasan-pasan nila at ang pamalo na ipinalo sa kanila. Gagawin niyo po sa kanila ang ginawa niyo roon nang lubigin ninyo ang mga taga-Midian. Matutuwa sila dahil matitigil na ang digmaan. Susunugin na ang mga uniforme ng mga sundalo na puno ng dugo, pati ang kanilang mga bota. Ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin. Tatawagin siyang kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama at Prinsipe ng kapayapaan. At para po sa ating huling talata, hindi magwawakas ang pag-unlad ng kanyang pamamahala at maghahari ang kanyang kapayapaan. Siya ang magmamana ng kaharian ni David. Patatatagin niya ito at pag-ahariang may katarungan at katuwiran magpakailanman. Sisiguraduhin ng Panginoong makapangyarihan na matutupad ito. Ito po ang salita ng Diyos. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sige po, bago lahat, sabay-sabay po tayo, sabihin po natin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Nagliligtas. Ang salita ng Diyos. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos. Nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng pag-asa. Ang salita ng Diyos. Papala. Today, I receive the blessings in the Word. Again today, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen. Sige po, bago po tayo mag-start, tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, may gawa ng langit at lupa. God of Abraham, Isaac, and Jacob, Lord, you are the same God yesterday, today, and tomorrow.
hindi ka nagbabago, mapakailanman. Tunay ng Diyos ka, tapat ka, at makapangyarihan sa lahat. Lord, naririto kang kasama namin pagkat sinabi sa iyong mga salita na 2 o 3 nakakatipon sa iyong pangalan ni naroon ka. Maraming salamat at naririto kang kasama namin. Lord, I pray that may give us wisdom and understanding, Lord. Na maunawaan namin ang iyong mga salita, Lord, at tunay nga pong dalhin namin ito buong buhay namin. Salamat, God, sa biyaya mo, sa grasya mo. Naririto kami dahil lamang po sa pag-ibig mo. At patuloy na nabubuhay dahil po sa pag-ibig mo, Lord. And I pray, Lord, na ikaw po ang magpala sa bawat isang narito na kasama po namin. Salamat, Lord, sa blessings, Lord, na na-receive na namin sa salita mo. At mangyaring, O God, ikaw po ang magtapos hanggang sa dulo po, Lord, ng service na ito. Salamat po, kasama ka namin uuwi sa aming tahanan. Sa iyo, Lord, ang papuri, pagsamba, at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, pwede na po tayong maupo. Sorry po, natayimingan kasi tinubuan ako ng singaw. Kaya mayroon po magsalita. Pero sa awa ng Diyos, nakakapagsalita pa rin. Ano po? So, kamusta po naman kayo? Ayos naman sa awa ng Diyos. So, 3 days na lang po. Pasko na. Ano po? So, siguro po lahat po tayo may Christmas tree na sa bahay. Then, matchy-matchy na po yung ating mga kortina tsaka po yung mga sopa natin sa bahay. And alam ko po, excited na din po kayo magbukas ng regalo. Ano kayang regalo ng kapatid ko ngayong taon? So, lahat po tayo yan po yung inaabangan, yung gift. So, sabi nga daw po, pag daw po pag-edad ng tao, pagdami daw po ng inaanak, totoo po ba yun? Buti na lang bata pa tayo. Amen. So, sa panahon po ngayon, hindi na daw po padamihan ng regalo. Padamihan na daw po ng inaanak. Kaya kahit wala pa pong sariling pamilya, meron na po tayong obligasyon sa ating mga inaanak. At tunay nga po, huwag makakalimot sa birthday at saka sa Pasko. Kundi i-chat ka po ng nanay. Nauso na ang GCash, kaya kailangan online. Ninang ka pa din. At kung dati nga po, bilang mo pa, yung mga inaanak mo, nakabili ka pa, kung dati mga 1K, kasi isa pala yung inaanak mo. Dumami ng dumami, so konti na rin konti yung binibigay mo. Kasi yun na lang po yung kaya ng budget. Baka sa sunod po, paglaki po ng inaanak, kiss at saka po hugs na lang. At least po nakaalala sa mga inaanak. And dito po sa inaanak, speaking of inaanak, naalala ko po yung kapatid ko. Yung mga kapatid ko kasi lahat po sila may pamilya na. And naalala ko po nga na habang tumatagal, dumadami po ng dumadami yung inaanak nila. Ganun din naman po ako. So, ayun po, ang ginagawa ng kapatid ko ay sinusulat po niya yung mga pangalan kasi nga po hindi na niya nakikilala sa dami. And sa tabi po ng pangalan may slash. Then yung amount, kung magkano yung bibigay. Kasi po, kaya po pala sinusulat yung pangalan kasi nga po naka-budget na. Ibinabudget po ng kapatid ko. Then, lahat po sila nag-asawa na. So, syempre po, yung asawa nila madami ding inaanak. Ano po? And then, dami na pong listahan ng kapatid ko. Kaya po, sa mga nagbabalak po mag-asawa dyan, ayan po, asahan niyo na po. So, sino po kaya sa atin dito yung may mga listahan din? Hindi man po inaanak, may listahan din po ng mga pautang. Nandiyan din yung listahan ng mga bayarin, list of bills, ano po ba yan? Bill ng kuryente. Ano pa po? Bill po sa pang-tuition ng mga anak. Ano po, ang dami pong listahan. And even po mga pang-grocery at saka po nga, yun nga po, mga pautang. Pwede rin po natin sabihin na list po ng problema. Ano po? Sino po dito yung may listahan ng problema sa bahay? And dito po sa listahan, naalala ko po yung Israel. Kasi po, kung babasahin niyo po sa 2 Kings po ng Bible, mababanggit po doon yung mga naging hari po ng Israel. So ang Israel po may mga listahan din. Listahan ng mga naging hari.
Mababasa niyo po dyan sa 2 Kings kung sino yung mga naging hari ng Israel at saka po kung ano yung mga nagawa nila sa Israel. At nakasulat din nga po, kung mababasa niyo nga po kanina, nabasa po ng sister natin sa verse 1 po and verse 2 ng Isaiah kung saan pong lugar sila nasakop. So binanggit po yan dyan. Doon po yung Zebulun, di ba po, yung buong Galilea. So yan po yung nasakop na parte ng Israel. Bakit po? Kasi po, yung mga naging hari ng Israel, hindi mo po talaga ma-dictoring na tunay na hari. Kasi po, may iba man po sa kanila naging matuwid, pero mabibilang halos hindi niya na po pala mabilang. Yung mga hari ng Israel na hindi po talaga sumunod sa Diyos. So wala po silang source of wisdom at wala din po source ng Word of God. Kaya po yun, kung mababasa niyo po yung 2 Kings, makikita niyo po yung naging lagay ng Israel doon. And sa dami po na naging hari sa bayan ng Diyos, sino po ba sa kanila yung naging totoo? And ang question po natin, sino nga po ba ang tunay nilang hari? Kaya po dyan, yung magiging title po natin ngayong gabi ay, sino ang tunay na hari ng buhay mo? Pakisabi nga po, pakitanong po yan sa katabi mo. Sino ang tunay na hari ng buhay mo? So yun po yung title. At dahil nga po dyan, nahalin tulad po sa binanggit sa verse 1 and verse 2 po ng Isaiah chapter 9. Sige po, i-display po natin. So yung sabi po dyan, ngunit napawi ang dilim sa bayang matagal nang namimighati. Noong mga nakarang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zebulun at ang lupain ng Naphtali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain ang lupain ito, daanang papunta sa lawa sa ibayo ng Jordan sa Galilea ng mga Hintil. So binanggit po dyan na noong mga nakarang araw, inilagay nga po daw niya sa kahihiyan lupain ng Zebulun. So doon po yung time na nasakop po ang Israel. At katulad din po ng mga Israel, pareho din po tayo nila. Lahat po tayo lumakad din po sa dilim. At talaga nga po, nalagay din po sa kahihiyan. Kung ang Israel po ay nasakop noon dahil din po siya sa kawalan po ng tamang direksyon. At ganoon din po tayo, lumalakad din sa kadiliman, hindi alam kung ano yung mangyayari sa sunod. 2024, matatapos na. Next year, 2025, ano po kaya nakahanda sa atin? So, wala pong kasigurado ng ang buhay ng tao. Ganyan po tayo. At kung sino nga po yan po yung question natin kung wala pong nagmamanage. Ano po, kung iba po yung nagmamanage ng buhay natin. Kaya pwede po pakitanong po sa katabi niyo. Sino nagmamanage ng buhay mo ngayon? Sino ang star ng Pasko mo ngayon? So, speaking po ang star, madalas po nababanggit po yan sa mga artista po. Or may super pa nga po, di ba? Superstar. Then, nung panahon po ng magulang ko, ang sikat po niya ay sina Sharon Cuneta, sina Vilma Santos, tsaka po si Gary V. So, yan po yung mga inaabangan ko ng tatay ko. And, kung sa panahon naman po ngayon, sino po ba yung sikat ngayon? Catherine Bernardo, ano po? Alden Richards. Kat din. Ha? Sa music, ayan, sa mga kabataang mahilig sa music, di ba sina SB19, si Bini, ay mga Bini, mga Nobita namin last time. So marami pong sikat na artista. Pero kapatid, katulad po, na Sharon Cuneta, Vilma Santos, umi-edad din po sila. Darating at darating lilipas po ang artista. Ano po, mapapalitan ng panibagong sikat. Kung sino yung trending, sila yung patok. Ano po, ganyan po ang buhay ng tao. Hindi po forever, hayahay. At marami nga po sa mga artista, kung mapapanood niyo po sa mga TV o teleserye, so sumisikat sila dahil sa galing nila. Pero po may lumabas na issue sila sa tao. So, ganun po talaga ang tao. Pag po may nagawa kang mabuti, maganda. Pero pag may nagawa kang kasalanan, parang yun na lang nakikita sa'yo. At kung doon ka po mapopokus, ma-stress ka lang. So, lahat po naman ng tao, dumadaan po sa ganyang bagay, may problema, dumadaan po sa ganyang pangyayari sa buhay po natin, may kahihiyan. Pero,
Katulad po ng mga Israel, dumaan din po sila dyan. Lahat po ng mga naging hari ng Israel. Madami pong dumaan na hari, pero sa lahat ng yan ay wala pong naging totoong hari. Kung ipokompirma po sa ating Panginoon. Wala po sa kanila ang naging totoo. At sino nga po ba si Jesus sa buhay natin? Pwede po bang pakisabi or pakitanong niyo po sa katabi niyo, sino si Jesus sa buhay mo? Siya po ba yung baby Jesus na nakita po natin sa sabsaban sa tuwing sasabit ang Pasko? And ang question po, sino nga po ba si Jesus sa buhay po natin? Sabi po sa Isaiah chapter 9, verse 6 to 7, ayan, basahin po ulit. Sapagkat isindi lang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. So sinabi po dyan, para sa iyo, para sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, si Jesus ay para sa iyo. At kung pagpapatuloy niyo po, sinabi po dyan, ibibigay sa Kanya ang, ano po yung ibibigay sa Kanya? Ang mamahala. So, ibig po sabihin yan, wala po sa mga naging hari ng Israel ang pamamahala, nasa Kanya. Kasi sabi po dyan, ibibigay sa Kanya. So, sa buhay po natin, wala din po tayong karapatan na mamahala sa buhay natin. Siya lang din po ang namamahala. At wag po nating angkinin. Kaya pakisabi po sa katabi nyo, ibigay mo yan kay Jesus. Hindi mo yan kaya. So, totoo po yan. Siya lang naman po talaga ang may kaya niya. Amen? At binanggit pa po dito sa verse 6, sabi po dyan, next ay kahangahangang tagapayo. Siya ay tatawagin, again po, basahin natin, kahangahangang tagapayo. So, amen po. Sabi po dyan, tagapayo. So, ang tunay po nating advisor ay walang iba kundi si Jesus. So, as advice man po yan sa pamilya, advice sa negosyo, kahit sa love life, at ganoon din po sa ating trabaho. So, lahat po, siya po, sa kanya po tayo humingi ng advice. Siya po ang kailangan. Siya po ang kailangan natin dahil siya ang source of wisdom and source of all. At mas magaling pa po yan na advice sa katsikahan natin, compared sa katsikahan natin sa labas, di ba? Ang dami po, mga marites. Pero, siya rin po yung pinakamagaling na source. Mas magaling pa kay ChatGPT. So, kung share niyo po si ChatGPT, ibig sabihin, updated ka. So, hindi ko po dati alam yung application na yun, na nasabi lang po sa akin ng kaibigan ko. Akala ko parang Siri lang sa phone, akala ko application lang sa phone. Pero yung si ChatGPT pala ay source ng information. So, yung lahat na nagpapastore daw minsan, doon kumukuha ng ano tawag doon? Ng preach. Kasi yung mga assignment po, i-type mo lang doon, lalabas na. So parang wala na pong pagod ang tao na mag-search pa. Kasi isang type mo lang, isang question mo lang, nandun na yung sagot. So, naging source of information po pala si ChatGPT. And naikwento lang po yan sa akin na isa kong pong kaibigan na yun nga po, doon kumukuha ng source ng assignment. Kasi nga hindi na kailangan mag-search. Tanong mo lang doon, alam na niya lahat. And naalala ko po yung, nung nasa college pa po ako, naalala ko po yung professor namin. Tinanong po kami ng professor namin, sabi niya, kung may iimbentohin ka, ano yun? So sabi ko, nakaisip agad ako ng parang. So lahat kami, kanya-kanyang drawing, kanya-kanyang sulat. So agad po ang pumasok sa isipan ko ay yung para pong machine na nag-i-scan po ng tao. Na pag na-scan yung tao, lalabas na yung complication niya, yung sakit niya. And at the same time, lalabas din po yung lunas sa sakit niya. So napabilit po yung professor ko sa naisip kong yun. Sabi niya, tinawa po niya yung pangalan ko. Sabi niya, yun nga po, it caught his attention na ang galing daw po nung naisip ko na makaka-scan daw po ng sakit ng tao. At the same time, lalabas na yung sakit. So, syempre po tingin na sa akin. Akala ko po bilib na yung teacher ko sa akin. But then sabi niya, pero sa ginawa mong yan, aalisan mo na ang trabaho ang doktor natin sa Pilipinas. So sabi ko, tama nga naman. Kasi wala na silang gagawin eh. May taga-scan na, may taga-bigay na rin ng sagot or ng gamot. And naalala ko din po yung advice ng kaibigan ko.
pa-advance na po ng pa-advance ang technology at saka po ang gadgets sa buong Pilipinas and sa buong mundo. At darating daw po ang araw, mawawala na raw po tayo ng trabaho kasi papalitan na daw po ng gadgets at saka ng mga robot ang ating trabaho. Ayan po isa sa kinatatakutan natin. Pinapalabas na rin po yan sa mga pelikula. So, darating po ang panahon na a-advance pa po ng a-advance. Hindi natin alam, kahit po yung mga pagde-design. Sa designing po kasi yung trabaho ko. Sabi niya, kahit yung trabaho mo, di ba may AI na ilabas mo lang, i-type mo lang yung need mo, lalabas na yung picture na kailangan mo. So, hindi na raw po kailangan ng mga designer. And, yun nga po, nawa po, hindi naman po mapalitan ng technology or gadgets ang true source natin, which is the Lord Jesus Christ. Ano po? Mas the best pa rin po ang advice niya. Mas the best pa rin po yung wisdom na galing sa Kanya. Kaya iba pa rin po kung mag-rely tayo sa Word of God. Kaya pakisabi nga po sa katabi nyo, huwag kang bibitaw kay Lord. Kapit lang sa tunay na source natin. And sabi po, pagpatuloy po natin, sabi po sa verse 6, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Kapayapaan. So, siya po ang Diyos natin na bumaba sa lupa para sa ating lahat. Mismo po, sinabi po dyan sa salita ng Diyos that He will be called Mighty God. Kasi po marami pong nag-question sa akin, bakit mo tinatawag na Diyos si Jesus? Hindi naman siya Diyos, tao lang din siya. But then, sabi dyan, He will be called Mighty God. Tatawagin siyang makapangyarihang Diyos. Nasa salita po yan ng Diyos. So marami pong nag-question din sa akin na hindi yung kaklase ko. Kaya po nung high school ako or college ako, nalilito po talaga ako kung sino si Jesus. Ano ba siya? Anak ba siya ng Diyos? Or kapatid lang din natin? Kasi po yung tanong ng tao nakakalito. But then kung magre-rely po tayo sa Word of God, sinabi po dyan, makapangyarihang Diyos. So dyan po tayo mag-rely. And, excuse me, sabi po dyan, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. So wala na tayong ibang source kundi siya lang. Wala na tayong ibang hari kundi si Kristo lang. So yung kagalingan, kung siya po ay makapangyarihan, then yung kagalingan sa Kanya. Miracles, sa Kanya din po yan. And wealth po, even yung health po natin, sa Kanya lang din po yan. And if He is the Prince of Peace, then siya, then siya lang ang peace na hinahanap mo sa buhay mo. Kaya nga po, pwede po pakisabi po sa katabi nyo, peace be with you. Amen? Amen. Next, verse 7 po. Sabi po dyan, nasabi po dyan na malawak at walang hanggang katapusan. Yan ang kayang gawin po ng Diyos. Babasahin ko lang po ulit. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan na ipagkakalog sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at katwiran mula ngayon at magpakailanman. So wala pong katapusan. Yan ang kayang gawin ng Diyos. And sinabi po dyan, magpakailanman. Hello po. Pakisabi po sa katabi nyo, magpakailanman. So ibig po sabihin, walang hanggan. Yan po ang kayang ibigay ni Jesus. Walang hanggan, magpakailanman. At yan po yung regalo na na-receive po natin ngayong Pasko. Yun po yung tinanggap natin sa sanggol po na nakita natin sa sabsaban. Yung forever po natin. Yun yung nakita natin sa sabsaban. Si Jesus na nagligtas sa'yo, siya po yung real reason ng taong ito, ng season po na ito. And na-receive mo na yung everlasting life nang na-receive mo siya. Kaya dahil po, siya po yung true source. Sabi nga po sa John 14 verse 16, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So, siya lang po talaga ang source natin, wala nang iba. Siya ang tunay na star po ng Pasko. Siya ang tunay na hari ng Israel. Hindi po yung mga naging hari sa kings, sa mga second kings po ng book ng Bible, sa Bible. At kung si Jesus nga po, ang tunay na hari ng buhay mo, kung siya po ang tunay na hari ng buhay mo, then na-receive mo na po yung sagot sa listahan mo ngayong Pasko. Na-receive mo na po yung totoong regalo mo ngayong Pasko, kahit hindi mo pa binubuksan nasa ilalim ng Christmas tree.
So, sa araw-araw po, yan po ang regalo natin. At kung siya nga po ang tunay na hari na buhay mo, o siya nga po talaga ang naghahari sa buhay mo, then meron ka po ng mga points na ito. Number 1. Basahin po natin. Maliwanag ang buhay mo. So, sinabi po kasi sa verse 2, binanggit dyan, nakakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal ng lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing bahat ng dilim. So yung dating problemado sa Pasko, sa dami ng gastusin, nagkaroon na po ng liwanag sa mukha. At sabi po sa verse 2, yung dating daw po nasa dilim, nakakita ng liwanag. So tayo po yun. Kasi dati po tayo nasa dilim. Aminin man po natin o hindi, lahat po tayo nagkasala. Lahat po tayo lumakad din sa dilim. Number 1 din po ako dyan, lumakad din po ako dyan. So wala po sa tawang nakakagawa talaga ng perfect po na mabuti. Pero sinabi po dyan, liwanag. Yung dating lumalakad sa dilim, mabigyan po ng liwanag. At dahil maliwanag po na si Jesus ang liwanag ng buhay mo, siya rin po ang nagbigay ng kalinawan sa mata mo at sa kaisipan mo. Siya ang tunay na handa po natin sa Pasko. So wala man po kayong handa ngayong Pasko, mahalaga po may Kristo po kayo sa bahay niyo, sa buhay niyo. Amen? Hindi po yan maiko-compare sa anumang feast na pinag-sharean po natin sa mundo. Amen? Ano pa po yung ma-receive natin mula nang ma-receive natin yung sanggol sa Sabsaban? Number 2. May saya at kagalakan. Bakit? Binanggit po sa Isaiah chapter 9 verse 3. Pinasigla mo ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, nagagalak sila na parang panahon ng anihan, at parang mga taong naghahati-hati sa nasamsam na kayamanan. So yan po yung na-receive natin. May saya sa trabaho, may saya sa pamilya, sa pag-aaral man po yan, naglalaba ka man yan, nagtitinda, ano pa pong ginagawa mo sa buhay mo, siya po ang nasib mo, may saya pa din kahit na anong ginagawa mo sa buhay mo. May saya ka, wala po dapat nakasimangot. Kasi po sabi po sa verse 3, dadagdagan ang tuwa. Ayan, nakabanggit po dyan. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa, nagagalak sila. So dapat po magalak po tayo. Kasi na-receive na natin si Jesus yung tunay na kasiyahan mo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, si Jesus ang tunay na kaligayahan ng buhay mo. Kahit single ka pa. Kahit may asawa ka pa. Amen. Tunay po yun. Sa totoo lang po, hindi mo po makukuha sa iba ang satisfaction. Ang tunay ko na satisfaction, nabibitin sa ano. Kasi nga, so ang tunay ko na satisfaction na kay Jesus talaga. Kung wala kang Jesus, kahit maging girlfriend mo pa si Catherine Bernardo, hindi ka po sasaya. Kasi hindi naman po talaga nakikita sa ibang tao ang tunay na kasiyahan. So, siya lang po, wala nang iba. Amen? So, number 3. Dito na po tayo sa number 3. Ang sabi po dyan, basahin po natin. Totoo po ba yun? May mahirap ba sa mga anak ng Diyos? Wala. So, sino po ba naghihirap ngayong Pasko? Sino pong umiinit ng ulo pag darating ang Pasko dahil po sa mga handa? Sa amin po, talaga po pag nagtestahan, ganyan, ang dami pong lutuin. So, napapagod po ang mga tao pag Pasko. Pero po, sabi po dyan, wala daw kahirapan. Ibig sabihin, sagana naman po talaga dito pag Pasko ang dami natin handa. So, totoo naman po yun. Pero kung may Kristo ka, tunay po hindi ka po mahirap. Sino po ang madaming gastusin? Sino ba? So, wala po dahil kung may Jesus ka, mayaman ka. Receive? Amen. So, kapatid, kung dati kang may pasanin, nabanggit po sa verse 4. Sabi po sa verse 4, basahin po natin muli. Sapagkat binali mo ang pamatok ng kahirapan at mga bigatin sa kanilang balikat ay pinasan. Pamalo ng mga api ay iyong binali tulad sa Midian na iyong ginapi.
So sabi po dyan, binali na raw po ang pamatok ng kahirapan. So kung may Jesus ka, hindi ka mahirap. Ikaw po ang pinakamayamang tao sa mundo. Amen. Alalahanin po natin ang salita ng Diyos. Even binanggit po sa 1 Peter or 1 Pedro chapter 5 verse 7, ipagkatiwala ninyo sa kanya ang alalahanin sa buhay sapagkat siya ay may malasakit sa inyo. So sabi po dyan, may malasakit ang Diyos sa iyo. So dapat po ipagkatiwala mo, gastusin man yan, problema man yan sa pamilya, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Kung marami kayong inaanak o inaanak man kayo, hindi na baling makasama kayo sa listahan ng mga ninong at ninang. Ang mahalaga po, napasama kayo sa listahan sa langit. Amen. Mapasulat yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Yan po yung pinakamagandang regalo na marireceive po natin ngayong Pasko. Yung malaman mo, nandun ako, okay na yun. And kapatid, syempre sa mga ninong po at ninang, syempre kasali din po kayo. Sabi nga po, the more you give, the more you receive. Kaya huwag po tayo magtatago ngayong Pasko. Madalas po talaga, naku, nandiyan ang inaanak ko. Hindi na kasama sa budget. Huwag mo na magpakita. Joke lang po. So maganda po talaga naglilista para walang makalimutan at hindi magtampo next year. So kaya kung si Kristo ang hari ng buhay mo, then congratulations, you are a wealthy man. Amen? Good job. Amen. So, last but not the least, number 4. Kung siya po ang nagahari sa buhay mo, then sabi daw po sa number 4, wala nang gera. Bakit? Sabi ko sa verse 5, ang panyapak ng mga mandirigma at ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Nasa Isaiah chapter 9 verse 5. Sige po, ayun po. Sabi po doon, sunugin. Which is true, kasi si Jesus po ang prinsipe ng kapayapaan. Sinabi po rin sa Bible, with Him wala pong gera, ibig sabihin walang away ngayong Pasko. So naalala ko po dito yung mga nakasama po namin sa Thailand nung nagpunta po kami. So yung mga kasama ko po doon, ang gaganda po ng ngiti, parang wala pang problema sa buhay. Pero nalaman ko po yung mga taga-Myanmar po namin kasama, ay meron po palang civil war sa bansa nila habang nandoon po sila sa Thailand. Pero hindi ko po makikita may problema sila. Kasi dumating sila doon, hindi po nila makontak yung family nila. Kasi po dahil ng gera, at apektado po ng gera. So alam niyo po yung nandoon sila sa Thailand, may peace, habang ang pamilya po nila hindi nila alam kung nasaan na po sa gera. And naisip ko, yung mga taong ito, na kahit po hindi na nila makontak yung family nila, nandoon pa rin po sila. Pumunta pa rin po ng Thailand para po makapag-aral ng salita ng Diyos, para lang po lumalim sa salita ng Diyos at gawin po yung misyon. Kaya napaka-bless po natin narito ngayon. Kasi kung tatanungin mo po yung mga tao sa Thailand, kilala mo ba si Jesus? Sasabihin po nila, sino yun? Meron ka bang Bible app sa phone mo? Wala, ano yun? So hindi po talaga nila, wala silang idea po na sino si Jesus o ano yung Biblia. Kasi nga po, iba pong Diyos ang kilala nila. And marami po sa kanila po ay nire-reject po ang Bible. Sa totoo lang po, nag-try ako. Pinalis po ako nung magtitinda. Ayaw po nilang marinig. Kasi nga po, hindi po sila familiar. Kasi po ang tao, kung ano pong familiar, yun lang po yung pinaniniwalaan eh. Di ba po? Minsan makikita mo yung trending sa Facebook, ay ito talaga yung may kasalanan, magpo-post lang ng kung ano-ano, pananiniwalaan mo na agad kasi yun po yung nakita mo. Pero hindi mo po alam kung anong punot dulo, kung ano po ba talaga ang totoo. Which is, yun po yung nangyayari po sa ating pong bansa. Hindi lamang po sa Thailand, din po sa China, marami pong bansa. At pinakamalala po ang India. Sa totoo lang po, pinag-aralan po namin doon kung alin po yung bansa na maraming walang kilala kay Jesus. At nangunguna po ang India. Sumunod na po yung Thailand at iba pang bansa. At napaka-bless po natin kasi pumalaya po tayo nakakagawa niyan.
kilala po, di ba, kahit po bata, tanong mo si Jesus, kahit hindi pa nakakaintindi, alam niya, kilala niya. Kasi po, nasa bahay natin, kasama natin ang Biblia sa araw-araw. At ang totoo pong talagang battle ay hindi po sa gera, hindi po physical. Ang battle po natin ay spiritual. Naniniwala po ba kayo doon? Yan po talaga totoong battle. Kasi po, marami po ang nabubulag sa maling paniniwala at problema po ng mundo. Kung hindi man po kayo nakakaranas ng literal na gera, marahil ay pwedeng ginigaraman po kayo ng boses ng asawa nyo, ng kapitbahay nyo, kaibigan nyo sa school kasi wala kang maibigay na pangokya. Pero po, kung hindi man po kayo nakaranas, ang mahalaga po, sabihin nyo lang, sa tuwing nakakaranas kayo ng ganyang gera, sabihin nyo lang po sa kanila, I love you. Sabihin nyo sa katabi nyo, I love you. So, kahit yung ibang tao, hindi lang po tayo ang mahal ng Diyos, naniniwala ko kayo. Kahit po yung ibang tao na hindi po natin kasundo, mahal din po yan ng Diyos. Kaya dahil po, ang totoong kalaban ay hindi sila. Hindi yung katabi mo, yung kaklase mo, o yung kamaritesan mo na, kaasaran mo na. So, kung di po ang nagkukos ng galit, sino po ba ang nagkukos ng galit sa atin? Di ba si Satan? Siya po talaga yung ating numero unong kalaban, hindi po yung mga tao. Kasi po sila ay ginagamit lang, binubulungan lang. So, huwag po natin hayaan na sirain po ng Diablo ang Pasko ng bawat isa. Dahil kay Kristo, wala nang gera, wala nang abayan. Kaya wag po tayong sumali sa gulo. Wag po natin hayaan, wag po natin pagbuksan ng pinto ang Diablo sa buhay natin. Kasi po sa totoo lang, amen po? Amen! Kasi sa totoo lang po, pag pinagbuksan mo yan ang pinto, sira na po ang Pasko mo. Kasi hinayaan mo pumasok. Kasi po, sa totoo lang, na ipanalo na po ni Jesus ang laban. Huwag na po natin hayaan pang pagbuksan ng pinto. Tayo lang na po yung nag-o-open ng door. Kasi po, pag po ang kasalanan, hinayaan mo pumasok sa buhay mo, magiging stronghold po lang. Sa halip na si Jesus, ang stronghold mo, magiging si Satan na. So, huwag po natin siyang pagbuksan ng pinto kasi nasa iyo na ang panalo. Kaya po kay Kristo, wala nang gera. Also, kung ngayong Pasko po, ang daming nare-receive na blessings ng kapitbahay nyo, ng kamag-anak nyo, daig ka pa, konti lang yung sa'yo, hindi ka masyadong na-bless ngayong Pasko, huwag po tayong maiinggit. Huwag po tayong magagalit. Kasi po, sa anak po ng Diyos, wala pong inggitan. Ano po? Wala pong inggit-inggit. Dahil kung wala pong inggit, walang tampo, walang away. So, iwasan din po natin yung mga negative po na emotions at nararamdaman natin. Kasi feelings lang yan. Pwede po yung gamitin sa atin ng kaaway ay ito, madali ito mapikon, pipikunin ko to. Huwag po natin hayaan. Kasi po kay Kristo, wala nang gera. So, tandaan po natin na si Lord po ay ang ating Jehovah Shalom. Basahan po natin. Jehovah Shalom, which means the Lord is peace. So, ang regalo po sa atin ngayon ni Kristo ay kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po mula sa Kanya dahil binayaran na po niya ang kasalanan mo sa krus ng Kalbaryo. Bayad na po ang utang natin. Wala na tayong utang ngayong Pasko kay Lord. Pero sa taong meron, bayaran po natin. Wala pong laging libre. Kasi sabi rin sa Bible, magbayad ka din tao. Okay lang din naman magpautang, pero huwag pong abusuhin. So, kay Kristo, wala na tayong utang. Siguro sa tao lang. Nung pinanganak po si Jesus, yun po yung tunay na image ng pag-ibig ng Diyos. So, yun nawa po yung bata po sa saksaban ay magpaalala po sa atin kung paano po siya dumating at kung paano kanya iniligtas. Kasi simulat sa pool, gusto ka pong iligtas ng Diyos. Sa sitwasyon mo man yan, sa pag-aaral mo, problema mo, sa mga parte ng buhay mo ngayon, naghihirap ka, tandaan mo, una sa pool pa lang, gusto kang iligtas ng Diyos. Kasi po, meron siyang way, which is Jesus. And kaya again po, for the second time, sabihin mo po sa katabi mo, peace be with you. Wala nang bawian.
Kaya po kahit po sa ministry, ay sa worship team, wala mag-aaway, ano po. And even po sa ministry po, nandyan. So, kasama ko po kasi yung worship team. So, na-bless po ako kasi po dumadami po yung worship team namin. And ayun po, ang gagaling kumanta ng mga pamangkin ko. Dinaig pa po kami. And yun nga po, doon po mapapahalataan po kung may edad ka na, pag lumalaki na yung pamangkin na. Yung una ko pong inaanak, ayan kasing edad na nila Kim at saka nila Romeo. Kasi edad na nila, so doon ko nalalaman, oo nga, bumabata na. So napaka-bless po. Alalahan din po natin ang totoong regalo ng Pasko ay mula po sa totoong hari ng buhay po natin. So wala po sa wala po sa mga naging hari ng Israel. So wala po yan sa anumang bagay sa mundo, kundi na kay Lord. At kung siya po ang hari ng buhay mo, meron ka po mga puntos na yan. Amen? Palakpakan po natin ng Diyos. Dahil po, natanggap na po natin ang totoong regalo ngayong Pasko, which is si Jesus. Yan po talaga. Wala nang iba. Gusto ko po kayo anyayahan, manalangin. Sige po. Let's bow down before the Lord. Let's pray. Panginoong Diyos, Haring kataas-taas ang Diyos na makapangyarihan, tagapayo, kahangahangang tagapayo. Tunay nga po, Diyos, Ikaw, Lord, ang source ng lahat ng bagay. Ikaw ang tunay na regalo na naresibo namin ngayong Pasko. Sa lamesa namin, sa ilalim ng Christmas tree namin, Lord, higit ka pa ron. Even sa mga marisip naming ayuda, Lord, mas mahigit ka pa sa lahat ng iyon. At salamat, Panginoon, pagka tinuruan mo kami muli sa iyong mga salita. Salamat po dahil Ikaw po ang nagbigay, Lord, ng mas malawak na pagkakaunawa. Yung mga bagay na hindi namin naintindihan, pinaunawa mo sa amin mula nang dumating ka sa buhay po namin. Marahil po, hindi ka po pinanganak noong December 25. Marahil po pinanganak ka nang mula nang nakilala ka namin sa buhay namin. Lord, salamat pagkat pinayaan mo na matutunan namin ang salita mo at makilala ka namin. Lord, I pray sa bawat isa na narito na magkaroon po sila ng mas malalim ang relasyon sa iyo. Sa bawat yugto po ng kanilang buhay, sa bawat hinaharap po ng kanilang buhay. Mahirap man, Lord, ang pinagdadaanan, kung nino man, Lord, Ikaw po, O God, ang tunay na sagot sa lahat ng listahan namin sa buhay. Salamat, Lord, pagkat hindi kami mabubuhay nang wala ang salita mo. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na nareceive namin mula nang dumating ka at iniligtas mo kami from the cross of Calvary, O God. Lord, salamat pinatawad mo kami sa aming mga kasalanan. I pray na kung sino man po ang hindi pa nakakaunawa sa ibang tao o may nandito man kasama kami na mas gusto pang maunawa at makilala ka, Lord, I pray, Ikaw na po bahala. Pagkat alam ko may plano ka, katulad Lord ng pagdating mo sa mundong ito, nung mula nang isilang ka at pinako sa cross, Lord, alam ko, Lord, lahat ay nakasulat na. Ikaw po ang may akda ng aming buhay, mangyari ang magandang plano mo, Panginoon. Pagkat sinabi mo sa iyong mga salita in Jeremiah 29:11, for you know the plans you have for us, declares the Lord, plans to prosper us and not to harm us, plans to give us hope and a future. And I thank you, God, for your wonderful future. Pagkat, Lord, ang makilala ka, nasagot na po ang tanong namin sa aming future. And I thank you, God, for everything. Lord, sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat ngayon at magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat sa Diyos sa napakagandang mensahe ngayong gabi. At salamat din sa ating kapatid mula sa Blessings Kalaka. Kayo po bang lahat ay napagpala? Amen! Bago po tayo magtuloy sa ating gawain, batid ko po na ang Diyos ay nangusap sa atin sa pamamagitan ng mensahe na ating tinanggap. Kaya ganito po ang ating gagawin. Humanap po kayo ng isang study partner. Babae sa babae, lalaki sa lalaki.
at ibahagi mo sa Kanya kung paano nangusap ang Diyos sa iyo sa pamamagitan ng mensahe na ating tinanggap ngayong gabi. Sige po, maybe 1 minute, 2 minutes, share po natin sa ating mga katabi kung paano nangusap ang Diyos sa atin. Magsabi ng Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo ay tutugon sa mensahe ng Panginoon sa pamagitan po ng isang awitin. Let us sing this song. Jesus, God's righteousness revealed. And this kingdom
The grace of God, the word of God, reveals God's holiness is there. Now glorified, now justified, His kingdom come. All together we sing. And His kingdom will know your way, and its glory shall know no bounds. For the majesty and power of His kingdom's King has come, and His kingdom's reign, and His kingdom's rule, and His kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness. All together we sing His kingdom. His kingdom will know your way, and His glory shall know no bounds. For the majesty and power of His kingdom's King has come, and His kingdom's reign, and His kingdom's rule, and His kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness. For the last time, just your voices. And His kingdom will know no end, and His glory shall know no bounds. For the majesty and power of His kingdom's King has come, and His kingdom's reign, and His kingdom's rule, and His kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness. Jesus, God's righteousness. And everyone will say, Amen. Noong gabing ipagkanulo ang ating Panginoong Jesus, siya ay kumuha ng tinapay. At nang siya ay makapagpasalamat, ito'y kanyang pinagpira-piraso. Binigay sa kanyang mga alagad at kanyang sinabi, kunin at kainin ninyo ito. Ito ang aking katawan na pinagkakaloob sa inyo. Gawin ninyo sa paglalaan sa amin. Hawakan po natin ang tinapay at sabihin po natin sa ating katabi, ito ang simbolo ng katawan ng Panginoon. Ibinigay
ibinigay sa iyo para sa iyong ikaliligtas. Ang gabi na po natin ang tinapay. Matapos ang hapunan, kinuha ng Panginoon ang kalis ng alak. At nang siya ay nakapagpasalamat, ibinigay niya ito sa kanyang mga alagad at kanyang ding sinabi, inumin ninyo ito. Kayong lahat, ito ang aking dugo ng bagong lipan na siyang ibinubuhos sa inyo at sa marami sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan. Sa tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alaala sa akin. Habang hawak po natin ang mga inumin, minsan pa tayo tumingin sa ating mga katabi at sabihin po natin sa Kanya, ito naman ang simbolo ng dugo ni Jesus, ibinigay sa iyo, sa ikalilinis ng iyong konsensya, ng iyong kaluluwa, ng iyong buong nakaraan. Tanggapin po natin ang may pasasalamat ng iyong. Palakpakan po natin ang ating hari na kailanman hindi po matatapos ang kaharian. Umawit po tayo sa Panginoon ng may kagalakan.
mundo. Balat man ang takot, lahat ng lumbay ay pinapawi, lahat ay kakayanin sa dalangin. Hindi man sa buhay dumating, maubos ang stop ng mga bituin. Pangamba sa puso ay lipas din, tayo'y aahon, may liwanag na hatid. Pagdiriwang ang pag-ibig, umiindak sa bagong himig. Ang tala ng Pasko ay dumating, nasisilayan ang pag-asa na iyong hatid. Kaya ngayong Pasko, atin nang tanggapin ang regalo, ang katuparan ng pinangako. Jesus, pag-asa ng buong mundo. Naman sa buhay ay dumating, naubos ang islas ng mga bituin. Pagkamba sa puso ay lilipas din, tayo'y aahon, may liwanag natin. Pagdiriwang ang pag-ibig, umiindak sa bagong himig. Ang tala ng Pasko ay dumating, nasisilayan ang pag-asa na iyong hatid. Ikaw ang tanging gabay, pangako ng tala na iyong binigay. Kami ay di bibitaw, pag-asa ay tanging ikaw. Jesus, tanging ikaw. Ikaw ang tanging gabay, pangako ng tala na iyong binigay. Kami ay di bibitaw, pag-asa ay tanging ikaw. Jesus, tanging ikaw. Ikaw ang tanging gabay, pangako ng tala na iyong binigay. Kami ay di bibitaw, pag-asa ay tanging ikaw. Jesus, tanging ikaw. Ikaw ang tanging gabay, pangako ng tala na iyong binigay. Kami ay di bibitaw, magpupuri sana, Hosana. Pagdiriwang ang pag-ibig, umiindak sa bagong himig. Ang tala ng Pasko ay dumating, nasisilayan ang pag-asa. Pagdiriwang ang pag-ibig, umiindak sa bagong himig. Ang tala ng Pasko ay dumating, nasisilayan ang pag-asa. Tayo pong lahat ay magsitayo. At bago po tayo tumungo sa pagwawakas ng gawain ito, meron po tayong ilang mga announcements. Una po sa lahat ay nakakalungkot man pero panghuling gabi na po bukas ng ating Simbang Gabi 2024. Pero sabihin mo sa iyong katabi, magsisimba pa rin tayo lagi. Bukas po, espesyal ang ating ikasyam na Simbang Gabi sapagkat magkakaroon po tayo ng candlelight service at atin pong masasaksihan ang ating taunang panuluyan. Bukod dyan, inihikayat po natin ang bawat isa na ihanda ang siyam na kahilingan sa huling Simbang Gabi. Alam ko, meron kayong mga prayer request para sa ating bansa, para sa ating church, para sa ating pamilya, para sa ating mga sarili. Handa po natin yan bukas sapagkat magkakaroon po tayo ng prayer time for that. And finally, ito po ang tanong ng marami, may simba ba tayo sa December 25?
Ang ating pong simba or Christmas service ay mamumove po ng December 29, 2024, Sunday, 9 a.m. to 11 a.m. Isa lang po ang ating service sa December 29. Manalangin po tayong lahat. Itaas po natin ang ating mga kamay. Panginoon, salamat po sa napakagandang mensahe na aming napakinggan ngayong gabi. Minsan pa, O Diyos, tinatanggap po namin ang inyong paghahari sa aming mga buhay. Naway maging bahagi po kami ng inyong paghaharing walang wakas. At naway maging totoo ang pagiging Lord ninyo, ang pagiging King ninyo, hindi lamang sa buong mundo, kundi sa aming mga personal na buhay. Yan po ang aming response sa inyong pagdating. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name we pray. Amen. Kita-kita po tayo bukas. God bless you.